Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title: Pastor Abante sa bagong taon, walang atrasan. Sa kanyang mensahe sa pagsalubong sa bagong taon, binigyan diin ni Pastor Benny Abante ang kahalagaan ng pagharap sa hinaharap nang may pananampalataya at tapang sa halip na manatiling nakakapit sa mga nangyari na. Ayon kay Pastor Abante, gaya ng pag-inog ng panahon, hindi na maaring umatras pa ang sinuman patungo sa nakaraan. Aniya, anuman ang pinagdaanan, tagumpay man o kabiguan, ang tanging direksyon bukas para sa lahat ay ang patuloy na pag-usad. Ito ang kanyang exact na statement. Gaya ng pag-inog na panahon, hindi na tayo makaatras pa sa nakaraan. Ang tanging direksyon ng ating maring tahakin ay ang paabante palagi. Ginamit niya. So, another, what do I say? Politiko na mensahe kasi isiningit niya yung kanyang apelyido. Talagang diehard na epal politiko. Pagkatapos ng midterm election, May 12, anong nangyari? Di ba umatras siya? Natalo eh. Kailang biglang gumalaw ang Comelec. Yun na, umabante siya. Kaya para sa karamihan, especially Attorney Rowena Guanzon, sabi ni Attorney Guanzon, wala kang mandato, abante, dahil hindi ka hinalal ng taong bayan. Proclaim ka lang ng Comelec dahil natalo eh. So, matras, umabante. So, ngayon, nandyan na siya. Medyo, nung sa memorial services para kay late Congressman Acop, sinabi niya yung kanyang pagkalungkot, pagkabahala. Bakit? Siya na lang daw ang nag-iisang original member ng Quadcom. Wala na si Acop, wala na si Fernandez, wala na si Paduano, wala na si Barbers. Siya na lang. Kaya nakakaramdam siya ng kalukutan at pag-iisa. So siya na lang. So ano ngayon ang kanyang tatahaking landas bilang congressman? Nabanggit niya na ito nung una, yung Quadcom, bubuhayin daw niya. So siya na lang mag-isa. Abante, Quadcom 2.0. Ano pa? Maliban sa Quadcom, itong mga demolition job laban kay BP Sara, particularmente sa Ramil Madriaga testimony. Nananawagan siya na imbestigahan. Imbestigahan ng Kamara, imbestigahan ng Ombudsman. So be it. Sige. Imbestigahan ninyo. Hindi naman natataranta si BP Sara tungkol niyan. Itong mga anti-Duterte forces, kasama na itong si Abante, hindi nila ma-realize na habang mag 3 years na nilang binabato ng kahit anong putik si BP Sara, hindi nila makita na lalong umaangat. Nung simula ng atake, talagang bumulusok pababa si BP Sara. Ngayon, naka-recover na. Kaya tignan mo sa mga surveys, palaging nangunguna si BP Sara. At ang taong bayan, mulat na kung ano yung katotohanan. Alam na nila yung paninira laban kay BP Sara. Ayan, Ramil Madriaga na yan. Wala na. Yung mga kaso sa Ombudsman, pang propaganda lang yan.
Kasi ang ombudsman, wala naman siyang kapangyarihan laban kay BP Sara. Pwede lang siyang mag-imbestiga, yung mga isinampang kaso, para gamitin sa impeachment. Kaya lang, speaking of impeachment, parang malabo na. Bakit? Dalawang narinig ko, mga una is si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, gusto sana niyang matuloy, kaya lang good luck sa mga nagbabalak na mag-impeach ulit kay BP Sara. Kasi nga, napaka-stricto daw yung guideline set by the Supreme Court sa ngayon sa pagpapile ng impeachment. So good luck. Sana makomply nila yung requirements ng Supreme Court. Kasi ayaw na ng Supreme Court na maulit yung pagsampa ng impeachment last February na naging unconstitutional. So good luck. Ito pa, Ronald Llamas, dilawan na political analyst. Duda ako, sabi niya. Duda ako na matutuloy pa ang impeachment ni BP Sara dahil number 1, malapit na ang eleksyon. Yung 2028 malapit na, 26 na ngayon 27, 2 years na lang, eleksyon na. So, malapit ng eleksyon. Pangalawa, masyado nang mababa ang ratings ni PBBM. Lumalabas, lame duck president na siya. So wala nang asim ang presidente. Kaya kung wala nang asim ang presidente, kung sino yung malakas para sa 2028, ang mga politiko, dahan-dahan na makipag-alyansa diha kay BP Sara. Sino pang mag-i-impeach sa isang kandidato na malakas para sa presidente? Yun. And then, pangatlo, sabi ni Ronald Llamas is, yun na nga, yung napaka-higpit na requirements ngayon ng Supreme Court. So, good luck, Congressman Benny Abante, pastor, congressman. Sana magtagumpay kayo sa inyong binabalak. Galingan nyo lang dahil bilog ang mundo, gumugulong ang palad. Pag upo ni BP Sara sa 2028, I don't know saan kayo pupulutin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon, linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Bawa na yan. Ada oh. Nama gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni kay naanay sin nga natapos panarang. Maine kay pagbuot ni sa tas antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi.
Oh, so Kamu alang pangkamot, wala di mahimo. sumuna ni ang hitsura sa mao nga panimalay ilang ang kulog ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay, o payag di. Muna among kalimpang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang ante. Yung taon, among atop. Ilang kaldero isa ra ka buok. Wala yun. At yun kaya sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo ang tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud naara gyud di ay naluoy sa amo nga sa amo kaimtang ay ani sa adlaw to mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat